Magandang umaga po sa ating lahat. Napapagod pero kailanman ay hindi dapat sumuko. Ito ang kadalasang naririnig mula sa isang ina o ama alang-alang sa kanyang mga minamahal. Sa ating ebanghelyo ngayon ay patuloy na pinapaalaala, patuloy na binibigyang liwanag at patuloy na binibigyang pag-asa ang bawat isa na nanghihina, sumusuko o di kaya ay napapagod sa mga dinaranas o mga nangyayaring hindi maganda sa araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Subalit, naririyan lagi ang Diyos para sa katulad nating sumusuko at mawawalan ng pag-asa. Manalig at magtiwala tayo sa Diyos dahil Siya ang patuloy na gumagabay. Siya ang nakakaalam ng lahat para sa ikabubuti ng bawat isa na tunay na naniniwala at nananalig ng tapat sa ating Diyos ng awa. Atin din pong isama sa ating mga panalangin sa umagang ito ang lahat ng mga magdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Vince Larry Francisco, May Gwen Macuri, John Lennon Fregalan, Reden Pastrana, Jerome Trick Ray, Sergio Macaburas, Nancy Macaburas, Michelle Perlas at Freddy Pastrana. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Tayo ay lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nabalik mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumulong sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip at ng buo mong lakas. Ito ang una at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsilubod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos at ganoon din po sa ating kapwa. Kami nang umpisa sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan,
sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtahan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitaan. Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, Ikaw ang sandigan ng lahat ng nanalig sa iyo. Kaawaan mo po kaming ipagkaloob ang gabutil man lamang na pananampalataya upang magsilbi kaming makabuluhan na mga alagad mo. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman.
makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagtipon mo sa amin dito sa iyong bahay panalangin para purihin at dakilain ka sa lahat ng biyayang patuloy na ibinigkatiwala mo sa amin. Lalo-lalo na ang biyaya ng buhay. Ganon din po, kasabay itong aming pagpasalamat o pasalamat din po ang bawat nasaking na simbahan, lalo-lalo na ang mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina Ben Silari Francisco, May Wayne Macoy, John Lennon Piegaran, Redeem Pastrana, Gerald Rick Ray, Sergio Macaboras, Nancy Macaboras, Michelle Perlas at din po kay Freddy Pastrana. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang kakalooban ng marami pa nawang kaarawan sa kanilang buhay. At naway patuloy mo silang ingatan at patnubayan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito. Ganon din po sa mga sponsor sa umagang ito. Patuloy mong ipagkaloob din sa kanila ang isang masaganang pamumuhay, lalong-lalo na sa pamilya na Konsehal Edgar Perlas, Dante Recania, Marivic Gabonellas, Jaime Rian Sares, Marijo Candelaria, Wilson Salutes, Marshall Salutes, Pasencia Medina, Florencio Salutes, Risti Candelaria, Patrocinia Recania, Maricris Medina, Narcesa Heronaga, Ronel Recania, Gina Labusta, Lourdelisa Salutes, Ulysses Villavicencio, Edwin Rico, Alexander Salutes, Maribel Villavicencio, Wilma Candelaria, Jelaine Arizapa, at hindi po sa pamilya ni Jeffrey Perlas, na nawa o Diyos, nawa ang buhay na kung saan ang biyaya na ipagkaloob mo sa kanila, naway patuloy nawa nilang magampanan, lalo-lalo na sa pagpangunguna sa pagdiriwang itong banal na misa upang may palaganap ng bawat isa ang iyong mabuting balita sa sangkatauhan. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na puno ng awa, sa aming katipunan dito ngayon. Amin pong itinutulog sa iyong harapan na pagkalooban mo nawa sila ng iyong awa, pagalingin mula sa kanilang karamdaman. Ganoon din po ang lakas ng kanilang mga pangatawan, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Salutes, at ganoon din po sa aming kapatid na si Father Edwin Guito. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na walang hanggan, amin din pong ipinapanalangin sa iyo ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumakabilang buhay na naway ipagkalooban mo sila ng iyong awa at ipagkaloob mo sa kanila ang tanglaw na naway sa kanilang paglalakbay sa kanilang buhay, masumpungan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa ni Mauro Preas, Juana Recania, Francisco Recania, Clara Preas, at din po sa kaluluwa ni Transfiguracion Manos. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Huwag nating sayangin ang oras at panahon na hindi tayo lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating hintayin na tayo ay mawala ang lakas sa pananalig at pananampalataya sa Diyos, sapagkat ito ang maglulugmok sa atin sa kawalan ng pag-asa. Ating pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang
magbasa ay mula sa aklat ng Panagoy, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 6. Ano't nakaupong mag-isa ang bayan na puno ng mga tao. Siya'y naging parang isang bato na naging dakila sa gitna ng mga bansa. Siya ay naging prinsesa sa gitna ng mga lalawigan, ay naging namumuno. Siya ay umiiyak na lubha sa gabi, at ang mga luha niya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lahat ng manginibig sa kanya ay walang umaaliw sa kanya. Ginawan siya ng kataksila ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sila'y naging niyang mga kaaway. Ang Huda ay pumasok sa pagkabihag dahil sa pagdadalamhati at kabigatan ng paglilingkod. Siya'y tumatahan sa gitna ng mga bansa. Siya'y walang masumpungan kapahingahan. Inabot siya ng lahat ng mga habol sa kanya sa mga bituin. Ang mga daan ng Sion ay naglulugsa, pumaparoon na naglulugsa sapagkat walang pumaparoon sa takdang kapulungan. Lahat niyang pintuang bayan ay iba. Ang mga serdote niya ay nangangabubuntong hininga. Ang mga dalaga niya ay nangangagdalamhati at siya'y nasa patisahan. Ang kanyang mga kalaban ay naging pangulo. Ang kanyang mga kaaway ay nagsisiginhawa. Sapagkat pinagdadalamhati siya ng Panginoon dahil sa karamihan ng kanyang mga pagsalangsang. Ang kanyang mga batang anak ay pumasok sa pagkabihag sa harapan ng kalaban. At nawala ang buong kasamahan ng anak na babae na Sion. Ang kanyang mga prinsipe ay naging parang mga usa na hindi nakasumpong ng paskuhan. Ito po ang salita ng Panginoon.
na ipinagkaloob sa ating Kristo Jesus. Huwag natin sayangin, bagkus palaguin at sikapin na magawa ang mabubuting bagay sa ating kapwa. Anumang pagsubok, anumang nangyayari sa atin na hindi magaganda, lalo na sa panahon ngayon, lagi nating tandaan na ang lahat ng ito ay may solusyon, may kasagutan at may kapalit na kaginhawahan. Basta kasama natin ang Diyos na ating tagapagligtas. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 14. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan, nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na simula sa aking kanununuan ay ang aking pinaglilingkuran sa budhing malinis na walang patid na inaalala kita sa aking mga daing gabing araw. Na kinasasabikan kong makita kita na inaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Na inaalala ko lang ang pananampalatayang hindi pa kunwari na sa iyo na namamalagi muna kay Loida na iyong Lela at kay Eunice na iyong ina at ako naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumatawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya. Na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit, ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nagalis ng kamatayan at nagdadala sa liwanag ng buhay at ng walang hanggang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na sa bagay na ito, ako ay tinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayunmay, hindi ako nahihiya, sapagkat nakilala ko ang aking sinasampalatayanan at lubos ako naniniwalang siya'y makapag-iingat at ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Ingatan mo ang aming mga ulirang salitang manggagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ito po ang salita ng ating Panginoon.
sumayin. at sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 17, nagsisimula sa talata 5 hanggang talata 10. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging kasing laki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, ay masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo na yung mga aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling nila niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghahanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ng alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin lamang na walang kauluhan. Tumupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsipo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Isang kahilingan ang sinasabi ng mga apostol sa Panginoon. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umaga po ito, tayo na nagtipon dito ngayon sa bahay panalangin na ito upang pasalamatan at magnilay sa Ebanghelyo o sa mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. At sa ating pagtitipon dito ngayon, may kahilingan ang mga alagad ng Panginoon. Sabi nila, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Simple, pero may mabigat na aral sa bawat isa sa atin. Tulad na lamang ng isang kwento ng isang estudyante. Ang isang estudyante ay laging nagdarasal sa Diyos, lalong-lalo na sa panahon ng exam. Panginoon, tumaas sana yung aking score. Pero, hindi naman nag-aaral. Anong mangyayari? Pababa pa rin. Ngayon, mga kapatid, ang ating banal na Ebanghelyo, ang sinasabi ng ating Panginoon na
Kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, may tatlong mahalagang bagay tayo na dapat nating pagnilayan sa ating banal na Ebanghelyo. Una, ang pananampalataya ay hindi nagbabatay o nagmamatter kung gaano ito kalaki. Ang pananampalataya ay nagbabatay sa tiwala. Pangalawa, ang pananampalataya ay lumago sa pamamagitan ng paglilingkod at kababaang loob. At ang pangatlo ay ang pananampalataya ay makikita sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang sa salita. Unahin natin ngayon yung pananampalataya na hindi nagmamatter yung laki kung hindi yung tiwala. Sinabi na banggit sa ating banal na Ebanghelyo na kahit kasing laki lamang ng butil ng mustasa, ang inyong pananampalataya ay lahat ay magagawa. Pinakamaliit na butil, pero nagiging malaki kapag ito'y tumutubo. Kahit maliit ang ating pananampalataya sa Diyos, basta buo yung ating tiwala sa Panginoon, magagawa natin yung mga bagay na akala natin ay imposible. Well, let's imagine yung binabanggit ng ating banal na Ebanghelyo na pwede ninyong sabihin sa puno ng sikomoro ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron kang matibay na tiwala at pananampalataya sa Diyos, lahat ng bagay na imposible ay magiging posible. Kaya sana ay wag lamang magiging basihan. Dahil sabihin kasi natin, kadalasan sinasabi natin, ay mahina yung aking pananampalataya, kaya madali lamang akong natukso. Diba? Yun yung ating mga inaalibay. Pero pakatandaan natin yung binabanggit ng ating Panginoong si Jesus. Halimbawa na lamang sa isang bata na nagtitiwala sa magulang. Kahit walang pera o pagkain, payapa siya kasi alam niya bahala na yung kanyang mga magulang. Ganun din dapat ang tiwala natin sa Diyos. Alam natin na sa hirap na dinanas natin sa buhay na ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta magtiwala lamang tayo. Hindi yung magiging dahilan na ay sa hirap ay natukso ako, ay paano kasi yung kadalasan yung magiging alibay natin, ano? Kaya ngayon sa umagang ito ay ini-encourage tayo sa pamamagitan ng ating banal na Ebanghelyo na magkaroon ng kahit kaliit na pananampalataya at magtiwala sa Diyos. Pangalawa, lumalago ang pananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod at pagiging mapagkumbaba. Sa second part ng ating banal na Ebanghelyo ay binabanggit ni Jesus yung isang kwento, isang talinghaga na ipinapalagay niya kung kayo'y merong alipin na nag-araro
o nag-uulan ng mga tupa o anumang hayop, pagka-uwi niya ay sinasabi ba niyo, o maupo ka at kumain? Hindi. Kung hindi, ang sinasabi kadalasan ay mag-asikaso ka na, nang sa ganon ay ikaw ay ako'y makain. At pagkatapos, makain ka na rin. Sa ikalawang bahagi ng ating banal na ebanghelyo ay ito'y tungkol sa paglilingkod. Inuuna yung paglilingkod sa Panginoon kaysa anumang mga bagay. Na sa paglilingkod, hindi tayo kinakailangan ng mag-expect ng reward sa lahat ng ginagawa natin. Ang ating obligasyon ay ang sundin at ipadama natin yung pagmamahal natin sa ating paglilingkod. Mga kapatid, tulad ng isang kwento ng isang matandang babae na araw-araw siyang nagwawalis, nagdidilig sa simbahan o sa labas ng simbahan. Siya yung naglilinis. Walang isa, walang sweldo, walang allowances, o ano pa man. Kusang loob siyang naglilinis, nagdidilig ng mga halaman sa labas ng simbahan. At pagdating ng araw ng Sabado, in preparation para sa misa kinabukasan ng linggo, ay siya'y nagdidecorate dito sa loob ng simbahan sa may altar. Yun ay araw-araw niyang ginagawa. Hindi naghintay ng kung anumang kapalit. Pero sa kabila ng kanyang ginagawa araw-araw sa paglilinis niya sa labas at sa loob ng simbahan, sa pagdidilig niya ng mga halaman, ay ang lahat ng nasa komunidad ay hindi ito napapansin. Binaliwala lamang yung effort niya na ginagawa. Ang nasa isip niya, ang mahalaga ay ginagawa niya kung ano yung manararapat. Dumating yung isang napakagandang selebrasyon. Dumating yung fiesta. At isa sa nagiging panauhin ay ang obispo. Nakikita ng obispo na systematic lahat, malinis, magaganda yung mga tanim, magaganda yung mga dekorasyon sa altar, maganda, malinis ang labas at loob ng simbahan. Napansin ito ng obispo. Kaya pinatawag ng obispo yung pare. Sabi ng obispo, sino ang naglilinis mo rito sa loob ng simbahan at labas ng simbahan? Sabi ng pare, yung matandang babae kung iyan. Kaya pinatawag yung matandang babae. Kinausap ng obispo at ang sabi ng obispo, ang iyong gawa ay ipagpatuloy mo. Napakaganda. Mga kapatid, may mga bagay na kung saan ay simpleng mga bagay na ginagawa natin. Pero sa simpleng mga bagay na ito ay napakalaking impact ng ibang tao. Hindi man nakikita ng ibang tao, ang pinakamahalaga sa lahat ay ginagawa mo ng taus-puso na ikay naglilingkod, hindi para kanino man, kundi para sa Diyos. Kaya dapat kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, ay mayroong pagpakumbaba. Ipinapakita natin ito sa pamamagitan ng ating tunay at tapat na paglilingkod. Hindi tayo nag-after ng papuri o kung anuman na recognition. Minsan, ito yung nagiging kadahilanan kaya nauuglot yung ating paglilingkod sa Diyos. Wala tayong humility when it comes to our service. Hindi tayo parang
Pag hindi nakikita ng ibang tao ay tumitigil tayo dahil hindi naman nila na-appreciate yung ating ginagawa. Kadahilanan kung bakit tayo minsan ay nangihina dahil kulang sa appreciation. Lagi natin itatak sa ating mga puso't isipan na sa paglilingkod ay hindi tayo naglilingkod kanino man, kung hindi naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya kadalasan pagdating ng reshuffling ng mga kaparian, yung iba ay hindi na nagsisimba dahil hindi na yung pari ang gusto nila. Oo. Yung iba hindi na nagsisimba, bakit? Ay, wala na si Father. Bakit naman ginagila si Father? Di ba? Kadalasan ganun tayo. Kaya sabi ko doon sa aking mga ibang mga membro, kung mahal ninyo yung pari, dublihin ninyo ang pagmamahal ninyo sa simbahan. Dahil ang pari, maalis, nadating, maalis, nadating. Dahil ang paglilingkod ninyo sa simbahan ay naglilingkod kayo sa simbahan para sa Diyos. Hindi kayo naglilingkod sa simbahan para sa pari. Ano? Parang uwag ako, hindi. Sana kayo ito, ganun tayo. Pinaglilingkuran natin ang simbahan ito ay Iglesia Pilipina Independiente sa Parokya ni Berhubig ng Awa, hindi dahil kay Father Handling, hindi dahil kay Father Roy James, o hindi dahil kay ganito, kay Fulana. Kung hindi naglilingkod tayo sa simbahan ito, dahil ito sa Diyos. Kaya walang kadahilanan na manghina yung ating paglilingkod at pagiging mapagkumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sino man ang magiging pari, sino man ang naglilingkod sa loob ng simbahan, ay patuloy tayong maglingkod. Ang pangatlo na dapat nating pag-itilay-nilayan sa umagang ito ay o ang pananampalataya ay makikita sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang sa salita. Sa aming mga kaparian, lagi namin na-encounter yung salita na ay Father, kahit hindi naman kami nagsisimba ay lagi naman kami nagdarasal. Lagi yung ang nagiging kadahilanan. Pero, tayo ngayon ay pinalalahanan sa ating banal na Ebanghelyo na ang pananampalataya ay naipapakita sa pamamagitan ng ating gawa, hindi lamang sa salita. Dahil pwede natin sabihin na, tayo naniniwala sa Diyos. Ngunit, yung ating ginagawa ay hindi naman batay o naaayon sa turok ng Diyos. Diba? Kaya, kung sabihin natin na tayo naniniwala na nanalig sa Diyos, dapat ito'y nakikita sa pamamagitan ng taus-pusong paggawa ng kabutihan. Halimbawa, kung mayroong magkakamali, handa ba tayong magbigay ng kapatawaran? Halimbawa, kung may lumalapit sa inyong humihingi ng tawad. Halimbawa, yung inyong mga hindi nagkakaunawaan, hindi kayo nagkakaunawaan. Sino ba ang unang lumalapit? Sino ba ang pinakamatapang na sa buhay ng tao? Ang pinakamatapang sa buhay ng tao, yung unang lumapit at marunong magpakumbaba. Humingi ng kapatawaran. Kaya sana sa buhay natin ay tayo, sa patuloy ng ating pamumuhay, ipakita natin dapat mas malakas o mas matibay yung ating ginagawa kaysa pamamagitan ng ating sinasabi sa ating mga binibitawang salita. Dahil pag sabihin natin ng tayo naniniwala sa Diyos, ay dapat ay
ang ating mga ginagawa ay nakabatay o yung ating binibitawang salita ay nakabatay sa ating mga ginagawa. Hindi yung tayo ngayon na sa loob ng banal o nandito sa loob ng simbahan ay mga banal, paglabas natin sa pagkatapos ng banal na misa ay ano na tayo? Nagka-transform na din. Kadalasan, kaya minsan mahirap tayo makapaghikayat ng ating mga kasapit ng simbahan dahil tayo mismo ay hindi natin nakikita o hindi nakikita ng ibang tao na ito'y may kabanalan. Dahil minsan pag nandito tayo sa simbahan ay talagang parang hindi tayo makabasag pinggan. Pero minsan pag uwi natin sa bahay ay walang hugat o maraming hugasan, hindi pa nakapagsaing yung mga anak. Anong madalas sinasabi? Ay, wala kami naman kayo nagsaing cellphone lang kayo hindi. Ay, ano na kayo? Diba? Ratatat. Allah, at si Mister na pagalitan. Iasan yung aral ng simbahan. Bakit hindi mo dinala sa iyong tahanan? Kaya isang pagninilay-nilay sa bawat isa sa atin. Na kung ito'y tayo naniniwala sa Diyos, manalig tayo sa Diyos. At pwede naman sana pagka-uwi mo dito, galing simbahan, pag-uwi mo sa bahay, pag maraming hugasan ay, maraming hugasan. Dahil galing ka sa simbahan, hugas ka rin. Kaya ba ninyo mga nanay? Kadalasan kasi mga nanay talaga yung mga, totoo yun mga nanay, sa kayo, mga nanay? Kadalasan mga nanay, mga gano'n, talagang parang masinggan. Pag magsimula na yan, ay sigurado para kang sinasabog palagi. Kaya sa inyo mga nanay, sa mga tatay na narito ngayon, baka masabihin nyo, sina nanay lang, masama din kami father, mga tatay. Sa inyo mga tatay, katapos itong misa, baka pag-uwi, anong ginagawa ng mga tatay? Ano ba kadalas ang issue dito? May nagasusugal. Oo. Lagi nagainom. Instead, ipakita mo kung ano yung napag-aralan at nakuha mong aral sa loob ng simbahan, ito yung dapat ng application sa buhay natin mga tao. Kaya sana, mga kapatid, sa buhay natin ito, ay naway tayo patuloy na manalig sa Diyos. Mahirap ang buhay. Pero, hinihikayat tayo ng Panginoon na magkaroon lamang ng kasing laki ng butil ng pananampalataya natin sa Diyos. Ang lahat ng bagay na imposible ay magiging posible. Kaya sana sa lahat ng narito ngayon, naway may tanong natin sa ating mga sarili, sa ating paghayo sa buhay na ito. Nagtitiwala ba ako sa Panginoon kahit sa maliit na pananampalataya nila? Naglilingkod ba ako sa Panginoon na may kababaang loob kahit walang papulik sa Diyos o sa ibang kung sino mang tao? Naway ito yung ating magiging batayan sa buhay natin ito upang sa ganun patuloy tayong lumago, patuloy na lumago yung ating pananampalataya sa Diyos. Nawa, tulad ng mga alagad ng ating Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, Na lumikha ng langit at lupa. at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos. Nagmula sa mga bago pa nagsimula ang panahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaisa sa pagka-Diyos ng Ama.
Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria Virgen at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin ng panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang kumain ang mga buhay at ang mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nakapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilawag po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesu Cristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na magpasalamat at na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatwid at kapayapaan, at ipahintulot mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Porlares, ang aming obispo Diocesano na si Right Reverend Arnold Donayan, ang aming pari na si Reverend Father Randy Madhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito at sa iba pa ang mga bansa. Magpasya sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Wills Larry Francisco, May Gwen Macuwi, John Lennon Fregadan, Reden Pastrana, Jerome Trick Clay, Sergio Macaburas, Nancy Macaburas, Michelle Perlas at Freddy Pastrana. At sa lahat ng mga pamilyang nangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa sa umagang ito at sa kanilang buong pamilya. Ganon din sa buong kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglikuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, kainin mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandang loob na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio,
Rudy Saludes at Father Edwin Lonto. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kalalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay, lalong-lalo na sina Mauro Frias, Juana Ricanya, Francisco Ricanya, Clara Frias at Transfiguración Madhos. Sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kalalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santa. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na laging nabubuhay, upang magitan para sa amin. Siya ay ang aming tagapagligtas na si Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo ibinagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magpatiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you. Peace with you. Peace with you. Bigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumarol sa kanyang harapan. Magsipo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili para sa pag-aaral. Mawa yung Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay
Sa iyong kasagaran ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga mapagpakumbabang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo nitong mga sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Kayo po'y nalangin para sa tinapay walang hanggang Diyos. Pinatulog mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ang maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo po na kami mga tatanggap nito ay mabuklod sa ligis ng pag-ibigan. Amen. Kayo po'y nalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming maging inuming espiritual upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
itong banal na misa, ang lahat ay inialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasalamat para sa lahat ng biyayang patuloy na pinakalap niya sa atin at sa patnubay sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo upang tayo magkatipon dito ngayon. Ganon din po sa lahat na nakikiisa sa pagdiriwang itong banal na misa. Naway hindi ginawa ng Panginoong Diyos sa inyong mga panalangin na inialay ninyo sa Kanya at patuloy na mapasaganain ng inyong pamumuhay at ingatan din po kayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kaya din po, ang banal na misa nito, inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon ay diriwang ng kanilang mga karawan na sina Ben Solari Francisco, May Buin Mapuin, kaya din po kina John Leon Yegelan, Redin Pastrana, Jeron Trey, Sergio Macaburas, Nancy Macaburas, Michelle Charlas at ganoon din po kay Freddy Pastrana. Naway patuloy kayong pagkalooban na maraming panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganoon din po ang First Sunday Mass sponsor na naway pasaganain nawa ng Panginoon ang inyong pamumuhay. Ganoon din po ang banal na misa nito ay inialay din po natin ito. Tulungan po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkakaisang panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman na naway pagalingin sila ng ating Panginoon. Lalong-lalo na kina Michael Villavicencio, Rudy Saludes at ganoon din po kay Father Edwin Luto. At sa banal na misa din po ito, inialaala din po natin ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sumakabilang buhay na. Lalong-lalo na sa mga kaluluwa na Mauro Reyes, Juana Recania, Francisco Recania, Clara Reyes, at ganoon din po sa ating kapatid na ang kaluluwa ng ating kapatid na si Transfiguration Madhos. Nanaway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanilang katahimikan para sa kanyang mga kaluluwa. Manalangin tayo mga kapatid upang ating marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang kapinhain sa ikabubuhay at kaluluwa natin ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at ng buong ng Iglesia. Ang kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuloy sa salisa ay langit. Itinatag ng Panginoon ang Kaniyang luglugan sa langit at ang Kaniyang paghahari ay sumasakila.
Lahat ng kalwalatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan na bang makalangan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulitas kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalas. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila ng sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong ipan ay binabuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsitayo kayo. Kaya sabay-sabay po nating ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya mga Panginoon at amang makalangin, ginaganap namin ang iyong mga banglingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagulitas sa kanyang pinagpalang pagpakasakit ng mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa iyo makalangit na altar itong aming haring papuri at pasasalamat. Butihin, Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa na nabanggap ng banal na komunyong ito ay pakispos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At pagamat kami hindi karapat-dapat mag-alay ng mananghay, gayon may sinasamo namin sa iyo. Magsiluhod po Sa ang lahat. pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
ng nasal. At ipagkaloob sa amin iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong away, ilayo kami sa pagkasal at iligtas sa ligaya. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Cristo, aming Panginoon, na nabubuhay, naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, yung isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Amen. Kordero ng Diyos, ang daling Mawa ka sa amin. Mawa ka sa amin. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumdulog kami sa iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili namin pagkamatay, kundi sa iyong maraming kabilang araw. Hindi kami karapat-dapat na magulot ng mga mo sa ilalim ng iyong araw. Subalit ikaw sa iyo ang pagkamawain. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong bibigin, Panginoon, na aming kagabi na gawa ng iyong mahal na anak na si Yesu Cristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalakas sa pinagbago ng kanyang buhay, ay manang sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.